Ito yung pinakamatinding katanghan ng mga ginagawa ng mga uli agent, ano. Ngayon may ginagawa na naman sila mga bagong style o mga bagong estilo ng pananakot o pangaharas doon sa mga borrower nila. So may lumapit kasi sa akin kung anong gagawin nila kapag ganito yung mga sitwasyon. Kung sakasakaling nasa workplace ninyo o malapit sa workplace ninyo yung mga uli agent na yan, ito yung mga best na maipapayo ko sa inyo para kahit paano maibsan yung takot nyo. Pero tandaan niyo ha, hindi yan pwedeng gumalaw o gumawa ng hindi maganda, lalo na kung nagpapakita sila sa inyo. Kasi pang-intimidate lang naman talaga yung ginagawa nila sa inyo, katulad ng mga nangyari doon sa ano, di ba? Yung sa dating nagpadala ng parang funeral service pero hindi naman pala talaga funeral. Kumbaga nagpapanggap. Ganyan na po ang estilo nila ngayon. At talaga nagpapakita na sila pero hindi sila pwedeng gumawa ng hindi maganda dahil mas madadagdagan yung kaso pwede yung isang pa sa kanila. Tandaan nyo yan. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Itong nilingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So, bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipollow po yung aking mga social media account, yung Facebook, TikTok, at yung aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At kung sakasakali makatulong, marami pong salamat at sana ay makapagbigay ng payo. At kung sakasakali nangyayari sa inyo yung mga ganito, tulad ng lumapit sa akin ngayon at humihingi siya kung ano yung pwedeng gawin at kung ano yung talagang pinakamainam na gawin. Kasi ang tanong niya sa akin at ang hinihingi niyang dapat nilang gawin kasi nga medyo umaangat na ng husto yung ginagawa nilang pangaharas. Totoo lang ha, nag-iiba talaga ang style nila ngayon. Ito yung sabi nung ating subscriber at follower. Sige. Good morning po Sir Johnny. Ano pong gagawin po namin? Kasi sa work ng asawa ko, nakabantay sa kanya yung mga tauhan siguro sa OLA na laging nasa work niya. May mga napicturean na siya, sana matulungan niyo po kami. Ganito. Kung pakiramdam nyo talaga ng mga agent yan ng mga OLA, no, kasi nang i-intimidate yan eh. Tanda nyo, di ba? May ginagawa pa nga sila na kapag para ma-stress yung borrower, nagpapadala ng mga kung ano-anong grocery, nagpapadala ng mga delivery, nagpapadala ng mga kung ano-ano yung alam niyo, katulad nyo sa mga taol, tsaka sa mga bulaklak ng patay, di ba? Ganyan ang ginagawa nila para ma-stress yung borrower. Ngayon, kung ganyan, na nasa malapit na lugar ninyo, katulad, best example, nasa workplace ninyo malapit, yung kay Boss Ray, di ba? Sabi, shoutout Boss Ray ha. Example ko lang yun sa iyo para maintindihan nila. Yung sa kanya, di ba, ang sabi sa text, nasa labas lang ng kanilang opisina yung nagbabanta sa kanya. Ano yung ginawa ni Boss Ray? The best way, nag-file siya ng complaint doon sa pinakamalapit na ahensya o sa pinakamalapit na PNP o NBI. Saan siya pwede mag-file. Kung sakasakaling na doon talaga sa lugar na yan ng trabaho ninyo at yung sabi naman sa akin ng lumapit na ito, nagtatanong din ng humingi ng payo kung gagawin, nasa loob daw kasi ng mall yung trabaho ng borrower. Ngayon, napipicture naman doon niya, pero sabi naman doon sa question is siguro tauhan sa OLA o ng OLA. Hindi rin siya sigurado, di ba? Ngayon, kung nakakatanggap po siya o kayo ng messages o ng text na nandyan nga raw sa paligid ninyo, nandyan sa lugar ninyo, ng trabaho ninyo, ng bahay ninyo, at napapansin nyo meron talagang kakaiba, lalo na kung nasa mall araw-araw, syempre iba-ibang tao, at kung papansin niyo kung laging nagpaparamdam sa inyo na ng text na nagsasabi nandyan, try nyong tawagan by that time, di ba? Para lang ano, kasi subukan yung tawagan kung talagang siya yung tumatawag sa inyo by that time na nandiyan sila sa malapit na workplace niyo o nasa workplace niyo. And then pag napatunayan nyo na yun nga talaga, try nyo miss call. Diba? Try nyo lang, tapos pakinggan nyo kung sakaling ano. Pero siyempre, may number sila sa inyo eh. Magiging matalino rin yung mga ugok na yan, yung mga bonak na OLA agent na yan. Hindi yan basta-basta sasagot. Pero pansinin nyo kung lagi nyo napapansin kung sa isang lugar lang siya lagi, doon siya nakatambay. O siyempre, ibang araw, ibang agent na naman yung gagawa noon. Pansinin nyo lang yung mga kilos, maaaring makatulong yun. Tapos, i-report nyo yung mga yan. Kung sakasakaling medyo talagang intimidating na yung ginagawa, i-report nyo doon sa inyong guard. Pwede kayong humingi ng tulong sa kanila just for to clarify na sabihin nyo na meron kasing
nang haharas sa inyo, na gumagawa ng hindi maganda para kayo ay maabala sa inyong trabaho. Kasi yung katangahan na yan ng mga OLA agent, nandiyan na yan eh. Talagang tanga na yan eh. Pero yung nandun ka na sa workplace, maniningil ka na lang. Pwede naman siguro kausapin kung talaga may utang yung borrower. That is the legal way and that is the legal settlement na pwedeng gawin. Tapos ipakita mo kung anong klaseng o kung anong OLA ka under. Magdala ka ng ID kung talaga legit kayo, hindi yung nagtatangka kayo naman kung ano, nagbabanta kayo na kung ano, andyan na pala kayo sa lugar nyo, at tangka ka naman palang OLA agent ka, no? Andyan na, kaharap mo na pala ba't di mo nila singilin? Sabihin mo may utang, sisingilin mo siyang ganon. So nga lang, syempre di ba, may intimidate Magpaparandam kayo, nandiyan kayo, sa paligid kayo. Ano kayo, kabuti? Diba, ganun yan Paparandam kayo, andyan kayo, pero di sasabihin ko ano ang pakay nyo. Sisingilin nyo lang naman, yun sinabi nga anhin nyo, so may gagawin kayo hindi maganda. Yun ang sinasabi siya. Then, the guard, syempre, pag nag-report kayo, maaaring bantayan, tignan kung talaga bang may talagang hindi gagawin ka nais-nais sa inyo, yung mga pinaghihinalaan ninyo. Yun ang best way. Tapos, kung napansin nyo talagang lagi na doon sa pwesto na yan, tapos parang minamasdan kayo, tapos parang ini-stock kayo, di ba? Parang matakot kayo, ma-intimidate kayo by that time. Siyempre, magkakaproblema kayo talaga, di ba? Kaya sabi mas the best way pa rin is mag-report kayo sa mga PNP. Then, subukan nyo nga. Siguro para sa akin, pero parang pangit naman na bigla mo na paghihinalaan kung wala naman tayong masyadong ebidensya o sapat na matibay na ebidensya na yun talaga ay isang OLA agent o isang nagbabanta o yung mismo yung nag-ano. Then try mo lang yun, tapos siguro makapagkutsabahan kayo sa kasama sa trabaho na kunwari meron na kayo pinaghihinalaan, yung kasama nyo medyo lalapit sa guard na maaring humingi ng tulong, then pabantayan. Kumbaga parang siyempre may mga roving guard naman yan diba? May kung sa mall, tapos kung sa workplace ninyo, kung napapansin nyo lagi nandun sa labas ng kumpanya nyo o ng opisina ninyo, pwede nyo patignan. Then pagka napatunayan nga na lagi nandoon yung tao na binabanggit ninyo, pwede nyo i-report dyan doon sa barangay na kung saan nakatayo yung establishment o kung saan lugar yung opisina ninyo o yung kumpanya ninyo. Pwede kayo lumapit sa barangay. Then sa barangay sabihin siguro, tatanungin kung talaga bang ano ba yung pakay ng mga tao, ba't lagi nandoon, di ba? Lagi nakatambay sa lugar o nakatambay dyan sa malapit sa inyo. Kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin doon sa pagtambay-tambay na yan. Kung ano ba yung purpose talaga nila. Siyempre, medyo mag-ano ka talaga. Pero sabi ko sa inyo, hindi gagalaw ng hindi maganda yan. Pananakot o talaga nandyan yan. Yun nga sabi sa iyo, pagka pinasok kayo ng takot, wala tayong magagawa. May-stress kayo, mali-depress kayo. Pero tandaan ninyo, wala akong nabalita ang may ginawang hindi maganda yung mga yan. Hanggang dyan lang yan. Kasi pagka may ginawa sila, matatagdagan yung kaso. Kung sinaktan kayo, di physical injuries. Kung medyo mas malala pa ron, di ba, nagkaroon kayo ng trauma o something like na, dagdag sa kaso na mapatol sa kanila, di ba? Tapos, kung mapatunayan man na talaga yung OLA agent na yan ay ginagawa yung ganyang klase ng mga threat o mga pananakot na parang ini-stock kayo, di ba? Sigurado matatanggalan ng lisensya yung ulan nila kung re-register sila sa SEC. Pagkatapos niya, siyempre, alam niya, revoke. Kaya sabi siya, mas mainam pa rin na nagpapail kayo ng complaint. Pinaka-best pa rin na nagpapail kayo ng reklamo sa mga tamang ahensya. Para kung sakasakali nagkakaroon kayo ng ganitong problema, yan ang pinaka-mainam na solusyon. And then kung makiramdam lang, kasi kung ako yung ganyan, medyo imbestigahan ko rin, tama rin may ginagawa ninyo, imbestigahan, picturean nyo lang. Baka mapatunayan nyo na nagpapalit-palit lang silang tao, tapos andun na naman lagi, picturean nyo lang. Pero para ebidensya lang, hindi para ipahiya yung tao. Huwag nyo papaano sa ibang tao na hindi naman kumbaga involved dun sa mga tamang ahensya o dun sa mga tamang tao na pwede nyo hingian ng tulong kung sakasakali nagkakaproblema talaga kayo. Kasi ganyang klase talaga masisira yung trabaho ninyo, hindi kayo makakapag-concentrate sa trabaho kung laging ganyan, di ba? Magte-text, nandito ako malapit sa iyo. Siyempre, yung focus mo sa trabaho, di ba? Wow, wala. Yan nga sinasabi ko rin sa mga bugok na ulan to mga bonok na ulan na to Kasi, paano nga naman makakapagtrabaho na maayos yung tao? Paano kayo mababayaran kung nang-i-stress kayo, kung nanggugulo kayo, mismo sa workplace, sa malapit sa workplace, di po ba? Paano kayo sisingay? Paano kayo babayaran yan? Imbis na makipag-usap ko, ito mga sabi siya, pag may pumupunta nga sa akin sa bahay namin, kung saan may pumunta, taniningil,
Patadala ng kusulat, bibigyan ako ng number. O di unti-unting ko bayaran, gano'n lang. Di na kailangan pa magtangka ng mananakot, tangka na may gagawin hindi maganda. Kaya masasabi ko talaga itong mga ula agent, mga bonak talaga yan eh. Walang alam sa tamang proseso ng paniningil. Kasi kung maayos naman yan, makikiusap, bigyan ng due. O kung pumayag kayo, kahit partial na paunti-unti hanggang sa matapos yung principal amount. Diba? Bayaran ng tao. At uulitin ko hindi ako nagpapayo rito na magbayaran. Bukas ano ko sa inyo, may papakita ko sa inyo may bonak din na Guro, ula agent yun na hindi makasingil. Comment, tuturuan ko rin na huwag magbayad ng mga utang. Tanga-tanga na naman kayo. At sa akin, ako patitirahin nyo, tanga kayo. So yun mga kadyan, sana nakatulong ko sakasakaling ganun yung mangyari sa inyo na magpunta o pinagtatangan kayo, pinagbabantaan kayo, nasa workplace, tapos medyo threaten na sa inyo mga tao na pero huwag masyadong huwag masyadong tinatawag na sarcastic na kalman nyo lang yung sarili nyo, kailangan tama yung gagawin ninyo, kailangan nasa tamang ebidensya lang para hindi tayo mababaliktad kung sakasakaling magpapile kayo ng reklamo doon sa mga ganyang ginagawa nila na nagbabanta, nananakot, nasa malapit lang, nasa bahay ninyo malapit, nasa trabaho ninyo malapit. Yun lang best way na may papayo ko sa inyo kung sakasakaling mangyari sa inyo yon. Then, ito po ang inyong lingkod, kay Johnny ng Janitor TV, at maglalambing lang po ulit, pakipalo na lang po ulit ako sa aking Facebook, TikTok, at dito sa aking YouTube channel. At like, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko. At hanggang sa muli, sarangham nila po.